Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point, Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:05 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti,
Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Promdi kasama si Kises Habson. DZRH Balita Promdi. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Biyernes, April 10, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! presyo ng diesel na mumurong mag-rollback sa susunod na linggo. Balitang Promdi! Posibleng sabwata ng mga oil company sa price adjustments pinaiimbestigahan. Balitang Promdi! Service contracting program para sa mga jeepney at PUV ipatutupad simula April 15 ayon kay PBBM. Balitang Promdi! May-ari ng mga panaderya sa Maynila may 25,000 pesos na ayuda. Balitang Promdi! Flight sa Riyadh ibinalik na ng Philippine Airlines. Balitang Promdi! Atong ang muntik ng madakip ng sa Pilipinas kahapon ayon kay DILG Secretary Remulla. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habzon para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Namumurong mag-rollback ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa paunang pagtaya ng oil industry sources, posibleng bumaba ng 2 piso hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang piso naman o walang pagbabago sa halaga ng gasolina. Nakabatay po ang pagtaya sa naunang 3 araw ng trading sa Mine of Platts, Singapore, at maaari pang mabago dahil sa natitirang 2 araw ng kalakalan. Nagsimulang bumaba ang presyo ng langis sa world market kasunod ng 2 linggong conditional ceasefire sa pagitan ng US at Iran. Gayunman, nilinaw po ng Department of Energy na posibleng hindi agad bumaba sa 100 pesos kada litro ang presyo ng langis dahil sa pinsala sa mga energy infrastructure. Sa kasalukuyan ay umaabot na sa hanggang 170 pesos ang kada litro ng diesel. Gayon din 170 pesos sa kada litro ng kerosene, habang halos 120 pesos naman ang presyo ng kada litro ng gasolina. Balitang Promdi! Samantala, umapila si Secretary Arsenio Balisacan ng Department of Economy, Planning and Development sa Energy Regulatory Commission at sa Philippine Competition Commission na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang masigurong patas ang ipinapataw na presyo ng petrolyo sa bansa. Giit po ng kalihim, sa kabila ng Oil Deregulation Law, may kapangyarihan pa rin ang ERC at ang PCC na pigilan ang posibleng sabwatan ng mga kumpanya sa industriya ng langis kung ito'y may mahigpit na o mas mahigpit na natututukan. Paliwanag nito, sa ganitong sitwasyon ay may posibilidad na magkaroon ng sabwatan ang mga kumpanya sa industriya, ngunit humahantong ito sa mas mataas na presyo ng langis. Binigyan din niya na may pagkakatulad dito sa galaw ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, kung saan ay may koordinasyon sa pagitan ng mga pangunahing producer ng langis. Bunsod nito ay nanawagan naman si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas mula sa PCC at ERC. Inaiimbestigahan na rin ng Kongreso ang posibleng sabwatan upang mapanagot ang mga kumpanyang sangkot sa posibleng profiteering at hoarding.
Git ni Kimbo, kahit deregulated ang industriya ng langis, may mga mekanismo naman pala ang pamahalaan upang mapigilan ang anti-competitive practices at upang mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo mula sa probinsya. Unahin natin, balita sa Pangasinan. Isang lalaki natimbog sa buy-bust operation sa mga tarem. Ibalita mo yan, RH38, Freddy Fajardo. Ang isang lalaking 44 anyos na residente ng bayan ng mga Tarem sa ikinasang buy-bust operation ng PNP alas 7:15 ng gabi. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Arturo Melchor Jr., isinagawa ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team ang operasyon gamit ang marked money. Binentahan ng suspek ang pulis na nagpanggap na bayad ng isang plastic sachet na naglalaban ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.5 grams na may street drug price na 3,400 pesos. Kaya agad itong inaresto. Na-recover din ang buy-bust money, isang cellular phone at isang unit ng tricycle na gamit ito sa illegal niyang gawain. Nasa kustodiya ng mga Tarem Police Station ang suspek na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Freddy. Standby lang, Danny. Magpapatupad naman ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Transportation ng Service Contracting Program para sa mga jeepney at iba pang public utility vehicles o PUVs. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., babayaran ng gobyerno ang mga operator at driver ng 40 pesos hanggang sa 100 pesos kada kilometro. Bukod pa ito sa kita nila mula sa pamasahe ng mga pasahero. Magsisimula ang implementasyon ng programa sa April 15 at target itong masaklaw ang humigit kumulang 50,000 PUVs at 1,000 operators sa buong bansa. Inaasahan naman na makikinabang sa programa ang 15 milyong commuters. Isasagawa ang programa sa mga off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang mga pasahero kahit lagpas na sa rush hour. Lalagyan din ng GPS monitoring ang mga sasakyan upang matiyak ng maayos na serbisyo. Makikinabang din ang lahat ng mga pasahero sa 20% discount sa pasahe sa mga rutang sakop ng programa. Uumpisahan ang programa sa National Capital Region, kabilang po sa Commonwealth Avenue at palalawakin pa sa ibang pangunahing kalsada tulad ng Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio Avenue, Rizal Avenue at Marcos Highway. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Central Luzon. 34 anyos na lalaki arestado matapos na mambato ng paulit-ulit ng bote sa kanyang kapitbahay. Bakit kaya? Alamin nga natin yan mula dyan sa Samal, Bataan, RH37, Danny Cumilang. Kalaboso ang isang 34 anyos na lalaki matapos mambato ito ng bote sa kanyang mismong kapitbahay sa araw mismo na kagitingan at pagkasira ng ari-arian sa Rocky Village, Barangay Ibaba, Samal, Bataan. Sa ulat ng Samal Police, naganap ang insidente 11:50 ng umaga kahapon na ang suspect sa pambabato ay si alias Unyo, 34 anyos, isang tambay na naharap ito ngayon sa kasong malicious mischief. Batay sa paunang investigasyon, nagkaroon ng galit ang suspect sa kanyang kapitbahay na isang rehistradong nurse. Kaya't paulit-ulit itong pinagbabato ng mga bote ang bintana ng bahay ng biktima na nagdulot ng pagkasira ng jealous pain at pagpasok ng ilang bote sa loob ng silid ng biktima. Agad itong iniulat sa Samal Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Danny Cumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Danny Cumilang. Uy, dapat sa panahon ngayon tayo po ay make peace na, not war. Make love, not war. Tama na po yung mga ganyang awayan. Kakagyera na nga sa Middle East
Bukod po dyan, apektado din tayo. Nahihirapan ang maraming Pilipino sa krisis. Ganyan pang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Balitang Prompty. Alas 3:15. Tinataya naman na 84% na porsyento ng mga overseas Filipino workers na nagpa-repatriate mula sa Middle East ang nais na makapagtrabahong muli sa ibang bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, batay ito sa entry survey ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nang makabalik po ang mga repatriated Filipinos sa Pilipinas. Sabi ni Kakdak, ilang sa mga manggagawa, particular po sa United Arab Emirates, ang pansamantalang nawala ng trabaho o kusang umuwi, ngunit maaari pa rin silang ma-redeploy dahil may valid employment visas pa sila. Kaugnay nito ay iniulat po ng ahensya na may nakahandang 200,000 na job orders sa iba't ibang bahagi po ng mundo na maaaring pasukan ng mga OFW batay sa kanilang kasanayan. Sa kasalukuyan, halos 4,000 OFW na ang naiuwi ng pamahalaan mula sa mga apektado ng tensyon sa pagitan ng US at Israel at Iran. Balitang Prompty. Standby Benji. Standby lang Benji Antioquia. Magbibigay naman ng 25,000 pesos na economic assistance ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga lokal na panaderya sa loob ng isang buwan. Ito ay upang suportahan ang kanilang operasyon at hindi sila magtaas pa ng presyo ng kanilang mga produkto sa kabila po ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Layunin ng hakbang na ito na matulungan at makapagpatuloy pa rin sa kanilang operasyon ang mga maliliit na negosyo habang makikinabang din ang mga mamimili sa gitna ng krisis. Abay sana all, dyan po sa lungsod ng Maynila ay talagang well cared yung ating mga kababayan dyan. Bukod po dyan, meron din hong ipamamahaging libreng bigas ang lungsod ng Maynila para sa mga Manilenyo para makaagapay po sa krisis. Balitang Prompty. Puntahan muna natin balita sa lalawigan ng Quezon na 4 na PNP intelligence hindi nanloob sa isang bahay matapos na mag-serve ng search warrant o warrant of arrest sa Lucena City. Alamin nga natin ang detalye, RH33 Benji Antioquia. Malinaw na hindi nanloob sa mga kagamitan ang 4 na PNP Intelligence Unit sa ikinasang warrant of arrest sa isang suspect na may kasong umanong rape kung saan magalang na pinapasok sila ng may-ari ng bahay at makikita naman sa video kung paano at magalang din ang PNP sa pamamahay ng suspect sa Barangay Kuta, Lucena City na naganap ito sa pangyayari noong March 30, 2026. Ayon sa pahayag ni Police Colonel Bong Albasia, Quezon PNP Provincial Director, wala umano sa 4 na pulis ang bumubunot ng baril sa loob ng pamamahay kung saan sila pinapasok ng maayos para iserve ang nasabing warrant. Nilinaw ni Colonel Albasia na talaga naman mga naka-civilian ang PNP Intelligence Unit tuwing may operation at may karapatan naman mag-video ang mamayan sa bawat galaw ng alagad ng batas. Sinabi pa ni Colonel Albasia na sa ngayon naka-restricted custody na ang 4 na pulis habang patuloy ang isinasagawang investigasyon at kung sakali man ay lumabag sila sa kanilang tungkulin, sinisiguradong mananagot sila sa mamamayan. Dahil dito inihayag pa rin ni Colonel Albasia at ang katunayan ay nagharap na ang mga kamag-anak ng suspect at ang 4 na pulis o membro ng PNP Intelligence ng Lucena City at agad naman na pinuri ni Senator Rapi Tulfo si Colonel Bong Albasia sa mabilis na aksyon sa 4 na pulis para ilagay muna sa restricted area habang patuloy ang nasabing masusing investigasyon ng PNP sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benji Antioquia nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Balitang Prompty. Thank you Benji. Standby lang Rex. Samantala, balik na ang flight ng Philippine Airlines sa patungo at mula sa Riyadh, Saudi Arabia simula po ngayong araw. Kasunod dito ng idineklarang 2 linggong conditional ceasefire sa Middle East. Ayon sa PAL, ipatutupad muna ang alternate flight route sa Riyadh para matiyak na mananatili o napapanatili ang highest safety standards para sa kaligtasan po ng mga pasahero at crew. Sa pagbabalik ng Manila-Riyadh flights, magkakaroon po ito ng maigsing technical stop sa Bangkok para sa refueling. Pero ayon po sa PAL, hindi po sila magsasagawa ng deplaning o pagpapababa ng pasahero para sa stopover. Dahil agad din po na itutuloy ang biyahe kapag natapos ang refueling. Balitang Prompty. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa ika-84 na araw ng kagitingan sa Mount Samat sa National Shrine sa Bataan. Sa kanyang talumpati, nananawagan po si PBBM sa mga Pilipino na ipakita ang pagkakaisa, malasakit at pagmamahal sa bayan sa gitna ng kasalukuyang hamon. Inimok din niya ang publiko na isabuhay ang pakikipagkapwa at ang diwa ng kabayanihan sa araw-araw na pamumuhay. Samantala, sa hiwalay na paggunita sa Davao City, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang pag-aalay ng bulaklak sa Veterans Memorial Monument sa lungsod. Habang sa kanyang mensahe, ginit naman ito ang tunay na kagitingan ay matatagpuan daw po sa matibay na paninindigan na protektahan ang soberanya. Balitang Prompty. Formal nang inilunsad ng Pilipinas ang bagong Coast Guard Command sa Kalayaan Island Group bilang bahagi ng pagpapalakas ng presensya ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ang pag-upgrade ng unit bilang isang ganap na command district ay mas magpapalawak ng deployment ng mga tauhan at kagamitan ng Philippine Coast Guard. Makatutulong din ito sa mabilis na pagtugon ng PCG sa pangangailangan ng mga residente sa lugar. Dumalo sa seremonya sina PCG Commandant Ronnie Hill Gavan, Transportation Secretary Giovanni Lopez at Senador Erwin Tulfo. Bilang isang major Coast Guard district, pamumunuan ito ng isang Commodore habang magde-deploy din ang mga barko at eroplano ang Philippine Coast Guard para sa maritime security, search and rescue at environmental protection. Dagdag pa rito, magtatayo din ng karagdagang pasilidad at palalakasin ang logistical support at pondo upang mas mapalawak pa ang operasyon sa lugar. Ayon sa Philippine Coast Guard, layunin din nito na palakasin ang kanilang iCare program na nakatuon sa community assistance at enforcement. Balitang Prompty. Samantala, balita muna tayo sa Negros Occidental. Standby Rex, 58 anyos na babae patay matapos na mabundol ng panel van sa bayan daw po ng Calatrava. Ibalita mo yan, RH46, Rex Cantong. Patay ang isang babae matapos napakan ng panel van sa Barangay Tigbao, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Wilma Manggubat, 58 anyos, residente ng Purok Talisay, Barangay Pinukutan ng nasabing bayan. Ang mga involbadong sasakyan ay ang isang tricycle na minamaniho ni Ramer at sinasakyan ng biktima at Isuzu elf truck na minamaniho naman ni alias Georgie. Sa investigasyon ng Calatrava Municipal Police Station, bumabiyahe ang tricycle mula sa bayan ng Tuboso patungong bayan ng Calatrava nang nabangga ng panel van. Sa ngayon, detinado naman sa Calatrava Police Station ang driver ng panel van. Ito sa RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Rex Cantong. Standby lang, Jo.
Dadalo naman si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment hearing sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Ito'y makaraang mag-issue po ng subpoena kay Matibag ang House Committee on Justice. Pinatasan din ang NBI na magsumite ng certified copies ng kanilang investigation records hinggil sa umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Nangyari ang naturang pagbabanta umano ni VP Sara sa isang live social media broadcast noong November 2024. Ang subpoena ay nilagdaan ni na Justice Committee Chairperson Jervel Luistro, Speaker Faustino D. III at House Secretary General Cheloy Garafil. Balitang Bromby! Samantala, nagbabala si Vice President Sara Duterte sa publiko laban sa mga impersonators o individual na gumagamit ng kanyang pangalan upang makapanlinlang. Ayon sa pangalawang Pangulo, may mga nagpapanggap umano bilang siya sa messaging application na Signal upang makapanloko. Pinayuhan niya ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga kahinahinalang mensahe, lalo na kung may nagpapakilalang siya ay konektado sa kanyang opisina. Binigyan din ni Duterte na huwag makipag-ugnayan, huwag magbigay ng personal na impormasyon at higit sa lahat, huwag pong magpapadala ng pera sa mga ganitong uri ng mensahe. Iginit po ng Vice Presidente na hindi siya humihingi ng anumang pabor, maging pinansyal man o ano pa mga tulong mula sa publiko. Dagdag pa niya, dapat ay maging maingat ang lahat dahil may mga mapagsamantala sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na ngayong may krisis na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Balitang Bromby! Samantala, dumako muna tayo. Balita naman sa Western Visayas. Barangay Hall at Daycare Center nasunog sa Banate, Iloilo. Ibalita mo yan, Jocelyn Macken ng Action Radio Iloilo. Natupok sa sumiklab na sunog ang Barangay Hall at Daycare Center sa Barangay de la Paz, Banate. Ayon kay Senior Fire Officer 4 Ricky Dulaugon, Acting Fire Marshal ng Banate Fire Station, unang nasunog ang Barangay Hall at kumalat sa kalapit na Daycare Center ang apoy. Sa inisyal na pag-imbestiga ng PFP, kuryente ang pinaniniwala ang pinagmula ng sunog dahil sa nakasaksak na refrigerator at CCTV sa Barangay Hall. 1.8 million pesos ang halaga ng pinsala sa sunog. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3:28, itinalaga naman ni Education Secretary Sani Angara sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 Executive Director Carol Mark Yee bilang Special Technical Advisor ng Department of Education. Batay sa inilabas na DepEd Memorandum Number 25 Series of 2026. Kabilang po sa mandato ni Yee ang pagbibigay ng technical advice at strategic policy inputs kaugnay po ng mga reforma sa edukasyon at workforce development. Tutulong din si Yee sa pagpapatupad ng learning system strand ng ahensya at nakikilahok din sa mga interagency meeting at workshop at tutulong sa pagsusuri ng mga polisiya, programa at roadmap ng DepEd. Nilinaw naman ni Angara na hindi saklaw ng trabaho po ni Yee ang operational decision making, o procurement, financial management o administrative supervision sa loob ng kagawaran. Habang hindi rin daw po tatanggap ng anumang honoraria o compensation mula sa ahensya si Yee. Balitang Bromby! Samantala, balita muna tayo sa Eastern Visayas. Standby Jimmy. Bayan po ng Tabango sa Leyte, dineklara na rin na nasa ilalim ng State of Peace and Internal Security Condition ayon po sa Philippine Army. Alamin nga natin yan kay RH32 Jimmy Angay-Angay. Idiniklara ang lugar ng Tabango, Leyte
nasa ilalim ng State of Internal Peace and Security Condition. Ito ang sinabi ni Army Captain Christopher Tataro, ang spokesperson ng 8th Infantry Division ng Philippine Army. Ayon sa kanya, isa itong hakbang tungo sa mas mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, lalo na sa sektor ng agrikultura at agribusiness. Ang nasabing deklarasyon ay nagpapakita ng matatag at mapayapang kalagayan ng lugar na inaasahan mahikayat ang mga mamumuhunan magpapalago ng mga negosyo at makalikha ng trabaho. Dahil dito mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamayan at mapalakas ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng bayan. Isinagawang seremonyang deklarasyon sa Tabang Sports and Social Center kamakailan na nagsilbi ng malagang milestone para sa bayan. Ipinakita nito na tugunan na ang mga kinakailangan para sa isang matatag na kalagayan ng kapayapaan at seguridad, isang malagang pundasyon para sa patuloy na pag-unlad. Dahil dito mas handa na ang Tabang ulitin na magbukas ng mas malawak na oportunidad sa ekonomiya at papabuting pamumuhay ng mga residente nito. Nagpasalamat naman na tinanggap ang deklarasyon ni Maria Corazon Rimandaman, ang alkalde ng naturang bayan, at binigyan din niya ang malaking epekto nito sa lokal na pag-unlad ng kanilang bayan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, muntik nang madakip ng mga otoridad ang negosyanteng si Charlie Atong Ang kahapon. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, nangyari ang eyeball sighting o aktual na pagkakita kay Ang dito po sa Pilipinas noong araw po ng Huwebes o kahapon po yan, April 9. Gayunman, hindi umano ito naabutan ng mga operatiba dahil nahuli sila ng isang araw. Ayon po sa kalihim, base sa ulat ng nakakita, naniniwala siyang nasa loob pa nga po ng Pilipinas si Ang. Matatandaan nung Abril, sinabi po ng noong April 6, sinabi po ni Remulla na namataan si Ang sa Vietnam, ngunit ito ay hindi pa kumpirmado. Sinabi naman ng Immigration Department na wala silang record ng pag-alis ni Ang sa bansa. Wanted po si Ang at naharap po sa mga kasong kidnapping with homicide, gayon din po ang kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero mula noong 2021. Balitang Prompty. Samantala, puntahan na natin balita sa Northern Samar. Government Anti-Drug Forces bibigyan daw po ng prioridad ang bayan ng Catarman sa operasyon laban sa illegal na droga. Yan daw po dahil sa pagtaas ng high-value individuals sa nasabing lugar. Ibalita mo yan na RH34 Jane Galit Bantayan. Tinutukan at nakasentro ngayon sa Catarman sa kanilang mga operasyon laban sa legal na droga ang mga Government Anti-Drug Forces. Nagkaroon ng courtesy visit si Police Lieutenant Colonel Florentino Almeida, Acting Chief ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 8 kasama ang kanyang team kay Mayor Dian Rosales ng Catarman upang ipabatid ang kanilang concentration sa operasyon laban sa legal na droga sa nasabing bayan ng Catarman. Ayon sa Catarman Information Office, ang PNP Drug Enforcement Group ay nakabase sa Regional Office Tacloban City at nakatutok ito sa intelligence operations. Target ang mga high-value individuals. Isa ang Catarman sa tinututukan ngayon dahil sa pagtaas ng bilang ng mga high-value individuals sa nasabing bayan. Patuloy naman na prioridad ng local government units Catarman ang paglaban sa illegal na droga. Nagpahayag ng suporta ang LGU sa mga operasyon laban sa illegal na droga. Inatasan ng Mayor Dian Rosales ang team na makipagtulungan sa local police units upang maiwasan ang problema at maging matagumpay ang kanilang mga operasyon. Mula sa Aksyon Radyo Catarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balitang Prompty.
Samantala, naramdaman ang pinakamainit na panahon kahapon sa Katarman, Northern Samar. Ayon po sa DOST Pag-asa, pumalo po sa 43 degrees Celsius ang naitalang heat index o damang init sa nasabing lugar kung saan pasok sa tinatawag po na danger level. Babala po ng State Weather Bureau, sa ilalim po ng ganitong katinding init, maaari pong makaranas ng heat cramps at heat exhaustion. Binigyang diin naman ng Pag-asa na ang patuloy na pagkababad sa ilalim po ng araw sa ganito pong temperatura ay maaaring humantong sa heat stroke. Balitang Promdi. Dapat yun ay pagkabilad. Pagkabilad sa araw. Oras po natin, alas 3:36. Samantala, standby lang June. Bumababa na ang bilang daw po ng mga lumalabag sa local ordinance sa Metro Manila kasunod ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative. Ayon po kay National Capital Region Police Office Major General Anthony Aburin ay umaabot na sa mahigit na 48,000 na katao ang naaresto o nasita. Ngunit ang napansin pong bilang ay unti-unti na daw pong bumababa sa ilang araw-araw po na pagpapatrolya. Sabi pa ni Abirin, kasama nila ang mga tauhan ng barangay at Department of Social Welfare and Development sa pagro-roving kung saan ang mga menor de edad ay sinisita at inihahatid po sa kanilang bahay. May mga pagkakataon din po na binibigyan lang ng babala ang mga lumalabag. Ngunit kung umabot na daw po sa 5 hanggang 6 na beses ang paglabag ay maaari na silang tikitan o pagmultahin. Balitang Promdi. Balita naman sa Davao, DCPO nakikiisa daw po sa ika-84 na araw ng kagitingan sa Davao City kahapon. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Nakiisa ang Davao City Police Office o DCPO sa paggunita ng ika-84 na araw ng kagitingan na ginanap sa Freedom Park, Davao City alas 7:10 ng umaga, Abril 9, 2026 na may temang Giting ng Bayani, pamana sa salinlahi. Pinangunahan ni Colonel Peter Bauzon Madria, City Director ng DCPO, ang pagkikilahok ng kapulisan sa seremonya na dinaluhan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Tampok sa okasyon ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte na nagbigay ng mensahe bilang pagpupugay sa kabayanihan at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng bansa. Dumalo rin bilang pangunahing pangdangal si Major General Alvin Luzon, Commander ng 10th Infantry Division ng Philippine Army, na nagbigay din sa katatagan at katapangan ng lahing Pilipino sa harap ng mga hamon. Nagtipon-tipon sa aktibidad ang mga veterano, kinatawan ng pamahalaan, non-government organizations at iba pang grupo upang parangalan ang mga bayani na patuloy nagbibigay inspirasyon sa kasalukuyan at susunod pang mga henerasyon. Binigyan diin sa pagunita ang mahalagang papel ng bawat Pilipino sa pagpapanatili ng kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ayon sa DCPO, ang kailang pakikilahok ay patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa paggalang sa alaalan ng mga bayani at sa pagsusulong ng mga pampahalagang magabayan sa kanilang serbisyo sa komunidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, June Suter. Ang ating pong oras, 20 minuto bago sumapit ang alas 4 ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Balitang Promdi. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Promdi. Tayo po ay nasa araw na ng Biyernes, April 10, 2026. O yung iba nating mga kababayan nakabakasyon. Kahapon ay holiday
Yung iba po, idiniretso na. Ginawa na siyang long weekend. Kumusta na po yung ating mga kababayan na yan? Pero yung mga masisipag na mga empleyado, tuloy pa rin ho ang pasok today. Ngayon nga po ay dahil meron pa pong araw ng pagpasok ngayon, mahirap po ang umabsent, lalo na kung arawan ng sahod. Naku sa hirap ng buhay ngayon, lahat ay tumataas. Pero ang medyo good news, hindi ko alam kung good news na matatawag pero thankful na rin. Ika nga medyo good news ng kaunti. Bahagya namumuro po na magkaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ang sabi ho, ang pagtaya ho ay magkakaiba yung pagtaya pero ang sabi po nasa 2 pesos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang posibleng ibaba sa kada litro ng diesel. Pero yan po ay batay pa lamang sa huling 3 araw na trading. Hintayin pa natin yung report today at saka mamayang gabi o bukas ng umaga. Kasi sa ibang bansa naabot ng kinabukasan magkaiba yung natin time zone. Yun yung aantabayanan ho natin para malaman kahit papaano kung magkano talaga yung estimated na bawas presyo sa petrolyo. Diesel nga lamang ba ang mag-rollback? How about dun sa gasolina? Kasi ang sinasabi, kung hindi man daw mag-rollback ang gasolina ay posible daw na hindi ito gumalaw. Sa kerosene, wala pa akong balita sa kerosene pero bukod po dyan, pakatandaan din ho natin kasama din ho sa presyohan, pinagbabatayan yan ng presyohan ay ang dolyar. So far ho'y nakabawi naman ho ang piso kontra dolyar noong mga nakalipas na araw simula po nung pagpayag ni US President Donald Trump sa 2-week ceasefire sa pagitan po ng Estados Unidos at ng Iran. At ang sabi nga po ng ating mga pinuno, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa mga ibang pang mga nasyon ang sabi ho ay sana magtuloy-tuloy itong ceasefire na ito, magkaroon na ng mga kasunduan. Ngayon ba yung mukhang ngayon nga yata April 10 yung sinasabing mag-uusap upang may mapagkasunduan na ang dalawang bansa sa kung ano man yung kanilang pinaghahatian. Sabi dito ni Virgilio Sacdalan, sa pagbaba po ng oil price, dapat po ay may kasama ng pag-oorasyon. Kasi nga, hindi natin malaman tataas ba, bababa, but for sure, kahit pa paano naman po baka naman hindi naman tataas today o next week. Either ito'y bababa o kaya naman ay stay put lang yung presyo. Hari na wat, yan ay magtutuloy-tuloy. Biruin nyo ho, yung pagtaas po ng petrolyo. Ito po ang first time na magro-rollback since December pa Since December, wala tayo nakukuhang rollback. Ngayon pa lamang. Samantala, bukod po dyan, dapat ito talagang bantayan. Ika nga do sa ating mga opisyales. Lalo na yung nakaupo po sa PCC, Philippine Competition Commission. Yun. At saka ang ERC, dapat daw po bantayang maigi. Kung may mga nagkakaroon man ng mga sabwatan at yan daw po ay dapat na maimbestigahan. Sabi ho ni Secretary Arsenio Balisacan, kahit pa sabihin na kasi 'di ba, wala nga daw pong kumbaga tali ang kamay ng Department of Energy pagdating sa presyohan sa merkado ng mga oil company dahil daw po dito sa Oil Deregulation Law. Pero sa kabila po niyan, dapat pa rin ho
hindi daw po niyan saklaw, sabi po ni Mr. Secretary Arsenio Balisacan, may kapangyarihan pa rin daw po sa kabila po niyang batas na yan ay may meron pa rin daw pong kapangyarihan ang mga opisyales ng ERC at ng Philippine Competition Commission na imbestigahan at pigilan kung sakaling nagkakaroon na ng sabwatan pagdating sa presyohan. Paliwanag nga po niya, kapag ka daw po ganitong sitwasyon, hindi malabo na yung mga oil company natin mag-usap-usap. Uy, mahirap ang buhay ngayon. Tumataas ang presyo ng petrolyo. Ang hirap ng supply. Para tayo hindi matalo pare-pareho, wag na muna tayong mag-away-away sa presyo. Huwag na muna tayong magkasundo na lang tayo sa isang presyo. Kapag tumaas ang isa, taas tayong lahat. Pag tumaas ang isa, pare-pareho na, magkakalapit na yung ating itataas. Bawal daw po yung mga, kahit naman po pwede pala na magbaba kahit papano, nagkakaroon daw po ng mga ganyang sabwatan. Hindi daw po yan iniaalis ng pamahalaan, kaya lang dapat ang mag-iimbestiga po yan ay ang Philippine Competition Commission. Ang Philippine Competition Commission po, pangunahing tungkulin po niya ng PCC. Ipatupad po ang Philippine Competition Act o yung RA 10667. Pagbabawal din po sa anti-competitive behavior. Yan na nga po yung binabanggit ko kanina. Pinagbabawalan po yung mga kasunduan, yung mga sabwatan na maaari pong sumira sa kompetisyon pagdating sa merkado. Kapag po kasi yan nagkaisa ng lahat, wala na kumbaga, wala nang kokontra na kailangan kong ilimit ang aking pagtataas kung sakaling kailangan kong itaas. Kasi kapag hindi ko nilimit, matatalo ako ng kalaban. Kapag walang ganyang kompetisyon sa merkado, paano na, lahat pataas na lang. Kawawa ang taong bayan, kawawa ang consumer. Sabi nga daw po ay kailangan daw ay mandato rin daw po nila na protektahan nga ang mga mamimili. Sa paanong paraan? Mapigilan po yung mga ganito pong sabwatan. Anyway, sana yan malalaman natin sa mga susunod na araw. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng linggong ito sa paggalaw ng presyo ng petrolyo. Pero dito sa Maynila, bagamat tumigil na ho yung libreng sakay para sa mga mamamayan, commuter. Tumigil na po yung tulong na ipinamimigay pagdating po sa mga tsuper. Yan po ay hindi dahil ayaw na nila. Kundi magkakaroon lang po muna ng assessment at kapag maganda at may pagkunan pa po ng pondo, magdedire-diretso pa ho yan sa mga susunod. Yun naman po ang pangako ni Yorme Isko. Pero kapalit ho niyan may paayuda naman Tumigil nga yung sa commuter pero may paayuda naman pagdating sa pagkain. May libreng bigas sa lungsod ng Maynila. Bukod po dyan yung mga negosyo ng pandesal na gumagamit ng LPG talaga. Mahal ng LPG ngayon hindi rin pinabayaan bibigyan 25,000 pesos. Hindi man siguro sapat pero mainam na bilang pantulong upang hindi naman mahirapan at balikating lahat ng mga negosyante yung mga pagtaas. Tapos magrereklamo ang publiko, ang liit ng tinapay. Ang mahal na ng tinapay. Makikinabang din po dyan yung mga mamamayan po sa lungsod ng Maynila na bumibili ng tinapay ng pandesal. Bakit kanyo? Syempre, malaki na yung kanilang mabibiling tinapay. Hindi pa magtataas. Diba? Parehong makikinabang ang negosyante at saka ang mga bumibili ng pandesal. Sana all. Saludo tayo kay Yorme Isko dyan sa Maynila,
Isang magandang umaga muna kay Totoy Mortel. Sakit na yan sa Pilipinas kapag nakakapit na ang eleksyon o nalalapit na ang eleksyon, tumataas po ang lahat ng bilihin. Ganun ba yun? Samantala sa ating mga pagbati, isang magandang umaga muna at good morning kay always and forever listening, ito si Bentong, lagi nakikinig sa ating programa. Maraming salamat. Ganon din kay Course Navarro Galindez, yan mga hindi yan natutulog. Mauro June Aspiliaga ng La Union, dyan sa Agoog, good morning po sa inyo. Ganon din kay Ariel Limos, dyan sa Laguna, isang magandang umaga. Gayon din ang pagbati natin, Ma'am Becky Tisuka kay Ivy Gutierrez, good morning. Sabi dito, Herme Esteban, tuloy po ang laban sa buhay, manalig, magtiis, trabaho lagi, work ng work, sa krisis huwag pasaway, huwag reklamador, at higit sa lahat manalangin. Diba? Yan ang pinaka-importante sa lahat. Ravelito Magallones, isang magandang umaga dyan sa Victoria, Tarlac. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga Edgardo Santos mula sa Binyan, Laguna, nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Kay kay Vincent Zaraspe ng Lloydminster, Canada, isang magandang umaga. Lilia Kahukom, good morning. Ganon din po ay sabi dito ni Virgilio Sakdalan, sa pagbaba ng oil price. Ayun, kanina sabi ko nga, may kasama na daw pong orasyon. Manuelito Espartines, sabi niya, Donoso, sabi niya ay kisses dito sa ganun. Apakalaki, hindi nga, totoo yun. Pakiulit mo, nawala dun sa message ko, pero nabasa ko 2,500. Apakalaki naman ang itinaas. Di ba nasa 1,600 lang? Ay, hindi pala lang. Ang laki nun eh. Di ba nasa 1,600? O kung meron pa man, 1,600, sabihin na natin 1,700. Yan. Meron pa ba iba? Yung iba ba, nagtataas pa ba? 1,800? LPG ho ha, LPG ang pinag-uusapan na. Pero yung sabi dito kanina, no? Ikaw talaga, Manuelito Espartines. Pinakaba mo ko. Na-typo error lang pala. Sabi niya, 1,500. Opo, ganyan na po ang presyohan ngayon. Nagulat lang ako sa inyo kanina, no? 2,500. Nagulat ako doon, ha? Tatanungin ko na nga sana kung saan yan, eh. At masugod, Ma'am Evan lang, isang magandang umaga dyan sa Las Vegas, pero sabi nga niya ay proud to have mayor in Manila like Mayor Isko Moreno. I grew up in Manila. Justina Arcabal, isang magandang umaga rin po sa inyo. Ganon din kay Cherokee, good morning. Sabi naman ni Philemon Mamuwad, which makes sense. Mahirap na ang buhay dahil kay feeling King Trump. Kasi naman diba? Sumpungin ang lolo nyo. Kung anong ginusto, yun ang ginagawa, hindi iniisip kung ano ang mangyayari sa ibang nasyon. Tapos no nagkaroon ng pa-survey ang Fox News. Hindi siya pinaboran, marami ang ayaw sa kanya. Aba, nagalit. Hindi naman natin sa kinakampihan, halimbawa yung kung ano man yung hindi naman sa kinokontra natin kung ano yung pinaglalaban niya. Kaya lang yung padalos-dalos ika nga na pag-iisip, na padalos-dalos na pagkilos, yun ang nakakasama. Samantala, pagbati pa rin po Edgardo at ganoon din po binabati natin, sabi dito ni Virgilio, baka daw po yung nakita na akala po ay si Ang, baka duplicate na po ni Ang yun.
Jing Montero Natividad, happy watching, happy Friday dyan po sa Baguio City. Kumusta na ba sa Baguio ngayon? Malamig pa ba? O parang Tagaytay feels na lang. Pero sabi ko nga sa Tagaytay, nung nakalipas na pagpunta namin, hindi ganun kalamig. Uy, tutukan din pala natin ha. At ipanalangin natin na lumihis yung bagyo na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang sabi ho ng Pag-asa, kung sakali daw po ito'y papasok ng PAR, ito daw po ay hindi maglalandfall. Pero ang tinitingnan ay baka daw ho maging super bagyo, super typhoon. Okay lang yung medyo umulan-ulan ng kaunti. Huwag lang naman pong napakalakas, lalo na kapag kabagyo kasi hangin ng kalaban dyan eh. Lakas at bigwas ng hangin. Isang magandang umaga din ang pagbati natin, Nestor Carandanga, mula dyan sa Las Vegas, together with my wife Mercy and Apo Zane and Zab. Si Zane and Sab Kasan. Marami pong salamat sa inyong pagtutok, Mr. Nestor Carandanga. Baka malapit sa iyo si ano? Baka malapit lang sa iyo si Ma'am Evan lang, ha? Sa LV din yan eh. Arturo Peña mula sa Iloilo, isang magandang umaga rin po. Ganon din po ang pagbati natin. Kay Mauro June. Binabati rin po natin si Banong. O yun, Banong. Good morning sa iyo, Banong. At kay Teofane o Teofan Espeja. Samantala, sabi dito, tututukan din ang mga timbangan dapat po sa palengke. Wala na nga pong pagtaas, sabi po ng DTI, pero ang problema naman, baka naman ho dinadaya ang timbangan. Huwag naman ho sana, huwag nating ugaliin yung mga ganyan, ha? Hoy, mapala din daw po ang mga Pasigueño. May Mayor Bico din po sila na tumutulong. Nagbibigay daw po ng libreng sakay. Handog ng Pasig City Government, LGU. Pasig City LGU. Pusong malasakit sana all down din daw po. Sabi ni Hermie Esteban. Nanay Rose Fernandez, good morning at ipinaabot niya ang kanyang pagbati ng isang magandang umaga. Oy, Sir Boy. Boy Gonzales, binabati ka niya ni Nanay Rose Fernandez ng isang magandang umaga. Celso Reglado Cosico, isang good morning din at sa mga taga-Binyan, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Meron pa ba akong hindi natawag? Baka mamaya, nilaan ko na nga yung aking Friday para sa inyong mga pagbati. Tony Tupas mula sa Santa Ana, Maynila, always watching. Uy, maraming salamat po. Tsaka kay Reynel Nera, good morning. At kay, kay Ana mula dyan sa Makati, good morning. Bawas presyo kahit mahalang bilihin, yan po ang epekto ng, Hindi ko na gets yun, Bentong, ha? Idol, slim ka sa t-shirt mo. So, bibili na ba ako ng mga 10 ganito? 10 ganito, Bentong. Tama ba si Bentong ba yung nag-ano nun? Si Virgilio. Good morning sa'yo. Anyway, doon sa mga hindi ko po nabati, hindi ko po nabasa yung mga mensahe na ko, pasensya na po ha. Babawi ulit tayo next week. Pero in the meantime, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga sumama sa ating discussions at nakinig, nakatutok sa ating mga balitaan, sa mga sumama sa ating comments, maraming salamat po sa mga nag-participate. Hanggang sa susunod na linggo po muli, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Oras po natin, 1 minuto bago mag-alas 4. Happy Friday and happy weekend. DZRH number 1.